Hey guys, non-stop gaming dito sa may Poco X7 Pro. At tingnan natin kung ilang oras ba ang aabutin yan. At syempre kung iinin ba siya ng sobra dito sa mga games na susubukan natin. 2:40 po ng hapon tayo mag-i-start. Nasa 92% guys yung battery ng Poco X7 Pro. Simulan po agad natin dito sa may Mobile Legends. Diretsong 1 oras. Habang naka-mobile data. Nagpatulong na ako guys na maglalaro ng non-stop gaming. Dahil hindi ko nga po siya kayang gawin ng diretso. Obvious naman na guys hindi pagpapawisan ng Poco X7 Pro dito sa 1 oras na gaming sa kanya. Di naging around 44 to 45 lang po yung naging temperature natin dyan. Nabawasan lang po siya guys ng 14%. Mula 92%, naging 78% na lang po siya. Kahit diretso yun ito guys hanggang malobat, sigurado hindi pa yun mag-iinit ang smartphone na yan. At kung tutuusin natin, 14% yung nabawas sa kanya sa 1 oras. Ibig sabihin guys, isaabot din po siya ng 7 hours mahigit kung Mobile Legends lang po ang lalaroin natin. Habang naka-mobile data, mula 100% hanggang 0%. Dito naman po tayo sa medyo mataas sa game, dito sa may Mirror 4. 77% po tayo mag-i-start. Tingnan ulit natin na after ng 1 hour na gaming kung iinit ba siya ng sobra. Dahil maraming smartphone ang hirap pa rin dito sa may Mirror 4. Naka-high graphics din po lahat yan. Sa mga plano pala guys, bumili ng Poco X7 Pro ngayon. Wag po muna tayong bibili. Dahil naka-SRP po siya ngayon sa may Lazada. Sa may 17k na SRP niya. Wait muna natin mag-sale yan. Dahil napakalaki nga nung madi-discount natin. Pagka po sa may sale natin siya makukuha. Nang around 13,000 lang. Sa may 8256 na version. Almost 4,000 din guys yung madi-discount natin. Sayang din po yon. Kasama sana si Warzone Mobile dyan. Kaso hindi pa rin siya supported. I think maghihintay pa tayo ng ilang buwan bago po tayo makapaglaro ng Warzone Mobile dito sa may Poco X7 Pro. Balik tayo dito guys sa may Mirror 4. To be honest guys, believe talaga ako sa may Poco X7 Pro. Dahil mukhang hindi lang po siya basta malakas ang smartphone na yan. Dahil okay din talaga ang thermal ng smartphone na yan. Dahil dito sa may 1 oras na paglalaro nga sa may Mirror 4, nakakagulat guys. Dahil hindi siya sobrang uminit. Dahil mula 44 degrees Celsius kanina sa may Mobile Legends. Expected ko dito guys, isaabot po siya ng at least 50 degrees Celsius. Pero guys, naging 46 degrees Celsius lang po yung temperature natin. Hindi siya sobrang uminit. At sa 1 oras na Mirror 4, okay na okay pa rin ang gameplay natin. Smooth pa rin po siya. At mula 77% guys, is naging 60% na lang po yung ating battery dyan. Ibig sabihin nabawasan po siya ng 17% sa may 1 hour na gaming dyan sa may Mirror 4. Ibig sabihin guys, kung maglalaro po tayo ng Mirror 4 mula 100% hanggang 0%, aabot naman po siya guys ng 5 hours mahigit sa paglalaro guys ng Mirror 4. Dito naman po tayo sa may League of Legends. Madalang ko na pong matesting sa mga smartphone na nare-review natin. At dahil nga may katulong tayo sa pagkatest ng mga gaming po natin. Eto guys, medyo matagal guys ang isang match dito sa may Wild Rift. Almost 30 minutes din po yung inaabot niya bago matapos ang isang game. Pero ibang-iba ang graphics niya sa may Mobile Legends talaga. Napakaganda niya at napaka-stable ng League of Legends dito sa may Poco X7 Pro. At isang match pa lang dito guys. Halos hindi naman po nabago yung temperature natin. Hindi siya sobrang uminit. At naka-max out din po lahat ng graphics sa kanya. At sa 1 oras sa gaming sa may League of Legends, napaka-stable po niya sa may around 44 to 45 yung temperature. Hindi po siya halos nababago. At di rin nababago yung performance natin. Sa battery, 14% lang po yung nabawas sa kanya. Habang naka-mobile data pa rin yan. Ibig sabihin, isaabutin pa rin siya ng 7 hours straight. Nang gaming guys sa may Poco X7 Pro. Kung League of Legends ang lalaroin natin yan ng diretso. Well guys, isang game pa. Tignan natin kung magbabago ba ang temperature ng Poco X7 Pro. Dito sa 1 oras, sa may solo leveling. Still guys, sagad pa rin ang graphics na yan. Bukod sa napakalakas na processor niya, hindi rin talaga maitatanggi na tinodod na talaga ni Poco ang display guys ng Poco X7 Pro. Dahil isa rin to guys na mayroong pinaka-complete na display na mabibili natin. Bukod sa malakas na processor, mataas na battery, mabilis sa charger. I think talagang sinagad na po ni Poco ang specs na kaya niyang ibigay sa may 17k na SRP. Dahil walang ganyang klase ng specs sa ibang brand na mayroong ganyang kalakas at ganyang kasulit. Maybe duda pa rin kayo guys sa mga Poco ng mga smartphone dahil nga baka magka-deadboot issue sila. Pero sa pagtitesting ko guys ng Poco X7 Pro, na I think hindi naman po siya sobrang uminit sa mga games na tinesting natin. Kahit din guys hindi naman na natin ma-experience yung deadboot issue dito sa may Poco X7 Pro. In fact nga guys, mula X4 guys hanggang Poco X6,
Eh hindi naman ako naka-encounter ng mga deadboot issue sa mga bagong smartphone po nila Poco ngayon. Sadyang yung Poco X3 lang talaga, saka yung Poco M3 series, yung may mga deadboot po sa kanila. Kaya expect nyo na guys, even dito sa may solo leveling, wala pa rin po siya naging problema. Malamig pa rin po siya, at di na po siya umabot ng lagpas 50 degrees Celsius. Nagstay na lang po siya sa may around 45 degrees Celsius sa may temperature natin. Sa battery, mahirap din siyang lubatin. Itong 6,000 mAh battery niya. Kaya talagang pasado para sa akin guys ang specs ng Poco X7 Pro. Lalo kung naghahanap nga po kayo ng smartphone na merong halimaw na specs sa ganyang klase ng presyo. Hindi kayo magsisisi dyan kung gaming phone ang hanap nyo. Dahil sigurado mag-enjoy po kayo sa may Poco X7 Pro. Sa napakalakas na processor at napakatagal malobat. Balik na lang po guys kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.